May naglalakad sa hallway, nangangatok na ganyan. Makita ko lang yung tao na kaharap ko, kaya kong mabasa yung maraming mga outside forces possible matap mo. Ano po ba yung usual na mga tinatanong po sa inyo? Depende kung sa love life. Naglolo ko ba yung partner nila? Actually, nararamdaman ko, may nakikita akong vision. Aalamin natin kung ano yung spirit guide mo. Diwata, engkanto, fairy, engkantada, maligno, kapre, duwende. Meron din mga angels. Ang tall whites is mga kasing taas ng lagpas ng poste. Hindi mo nakikita yung mukha nila. Na-acquire din natin sila sa mga places na napupuntahan natin. May nabasa rin ako na isang client na hindi siya nakakatulog kasi merong nakasampa sa kanya yung nakagano na elements. Sumasama sa lahat ng oras. Nagbibigay lang ako ng guide sa kanila na ganito, ganito, ganyan. Hindi ako nagre-remove ng entity. Bawat mga spirit guide kasi may kanya-kanya silang ugali, behavior, may kanya-kanya din silang mood. Mga engkanto at duwende. Meron silang mga secret knowledge na pinapasa. Yung ibang nababasahan ko, nasa lineage na nila yung pagiging healer, psychic, manghuhula, mangkukulam, mambabarang, ganyan. Yung mga naga, ito yung mga snake people. Lahat ng tao, meron silang chakra na tinatawag. Ito po yung book na to, buhay po siya, umaalingaso yung dark aura. May pinakain, may binigay, may inabot. Doon pa lang, nagkakaroon sila ng kontra. Kasi hindi lahat ng kaharap natin, tao talaga. Yung iba na yung nakasampa doon. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Celesio, mas kilala sa tawag na Celes. Isa akong psychic reader and tarot reader. Almost magti 3 years na rin ako na nagre-read ng tao. And ang isa sa mga forte ko is kaya kong makabasa ng spirit guide ng isang tao at basahin yung soul origin ng isang tao. So, ang psychic reading kasi is ito yung kakayahan natin na basahin yung isang tao or lugar na beyond ng senses ng isang tao. Kumbaga, meron tayong ability kagaya ng clairvoyance. Yung clairvoyance, ito yung kakayahan natin na makapag-vision, makapag-tap sa other realities and universes, makapag-travel din. And kasama na rin dito yung ability ng clairsentience. Yung clairsentience, ito yung mararamdaman natin yung aura ng isang tao. Kasama na rin dito yung energy ng isang taong namayapa na, yung energy ng lugar na napupuntahan natin, pati yung mismong kausap din natin. And isa din sa ability ko, yung makaamoy din ng aura. Halimbawa, kung mabango, mabaho, or galing sa hukay, kagaya ng mga demons. And isa din sa psychic ability ko is kaya kong matukoy yung sakit ng isang tao. Pero hindi ako nagda-diagnose. Kumbaga, binibigyan ko lang siya ng guide kung ano yung possible sakit niya base sa nakikita ko through my psychic inner eye. So sa tarot reading naman, ginagamit ko siya for supplementary sa pagbabasa ng isang tao. Halimbawa, may tanong yung isang client, no? Magdodraw ako ng cards, tapos randomly, mafe-feel ko na yung energy kung ano yung message ng card, kahit hindi ko pa nakikita yung card. So, both of them nagsusupplement na mas matibay yung pagbibigay ko ng message sa client. Sa psychic kasi, pwede kang gumamit ng card, pwedeng hindi. No? Ang ability ko is, halimbawa, makita ko lang yung tao na kaharap ko, kaya kong mabasa yung personality niya. And kapag online naman, halimbawa, yung picture ng client, malalaman ko na yung ugali or kung ano man yung gustong malaman ng client sa tao. Halimbawa, yung nararamdaman nitong tao, kung nagloloko ba sa kanila yung partner nila.
mga ganun po. So, sa psychic reading kasi is, kahit hindi ka gumamit ng cards, magagawa mo siyang basahin or iscan. Kailangan po ba parang may ability ka na dati pa, ganun? Yung parang may prerequisite pa yung mga may nakakakita o kahit anong ability na paranormal bago po matutunan yung ganyan po? Honestly kasi, nung bata pa ako, nakakita na ako ng white lady. Hanggang sa na-enhance siya nung paladasal ako sa simbahan, nagro-rosaryo ako. And nung 2018, may nakilala ako na sa pangalang Supremo. Siya nagturo sa akin na tignan mo itong picture na to, tignan mo kung anong kulay ng aura nito. Hanggang sa doon ko na-enhance na mag-remote viewing. No? So kung sa pagsa-psychic reading, honestly, power of mind siya. Kailangan open ka, pero kailangan mag-ground ka sa sarili mo. Kasi once na nag-tap ka sa isang tao, maraming mga outside forces or energy na possible ma-tap mo. No? Ibig sabihin, kailangan mong ma-distinguish yung pagkakapareho or pagkakaiba ng energy sa paligid and sa client mo. Honestly, ang naging training ko lang sa picture hanggang sa nahasa na siya, hanggang sa may mga nagtanong na tungkol sa mga personal life nila. As doon ako kumbaga hinahalo ko yung pandama sa nakikita. Kaya doon lumalabas yung solid na sagot doon sa client kung ano man yung gusto niyang maitanong. Ano po ba yung usual na mga tinatanong po sa inyo ng mga kliyente po ninyo? Depende kung sa love life. Love life po ba yung pinaka-usual? Usual pag tinatanong ng mga client, love life yung concern nila. Halimbawa, naglolo ko ba yung partner nila? So pag nagsisend sila sa akin ng picture, sabi ko, hindi pa ako nagdodraw ng card. Sa akin lang yun, di ko na sinasabi sa client kasi mas magandang mas maganda na meron akong may makapakitang cards. Pero nakita ko na at the back of my head na naglolo ko sa kanila yung partner nila na merong nililihim. Tapos halimbawa, doon din sa psychic reading, nalalaman ko kung ano yung addiction ng isang tao. Halimbawa, sa pinagbabawal na droga, sa sugal. Tapos gumagamit lang ako ng card para yung mga client, meron silang visual na nakikita. Paano po yun? Parang talagang nararamdaman nyo lang po siya, ganun? Honestly, nararamdaman ko. Tapos may nakikita akong vision sa isip ko automatically kahit nakapikit ako. Tapos yung vision na yun, siguro mga segundo lang. Tapos memory yun ng tao galing doon sa picture, sa pag-tap ko doon sa sinend na sa akin na picture ng client. Since nandiyan po tayo, ano po ba yung usual na services na ino-offer po ninyo? Usually kapag love, career, and usually sa health or kapag nagtatanong sila ng warning. No? Sa psychic reading kasi, pwede mong ma-determine yung mga warning na pwedeng mangyari sa isang tao. Halimbawa, aksidente, pwedeng possible cause of death ng isang tao. Kumbaga, hindi mo tataningan siya pero sasabihin mo na etong tao na to is pwedeng may mangyari sa kanya na ganito. Halimbawa, aksidente. Yan. At least, nabibigyan mo siya ng warning na ganun yung possible na pwedeng mangyari. Tapos, nagbibigay din kami ng halimbawa, estimation kung kailan mangyayari, ganyan. Meron kaming time frame na binibigay sa kanila. So far po, accurate naman po ba yung reading? Usual, oo. Tapos, meron akong client before na sinabi ko na huwag kang, ingat ka sa mga biyahe ngayon na magsakay sa tricycle or sa truck. Or ingat ka sa pagtawid. Kasi nakikita ko na may tendency na masagasaan ka or mahagip ka. Tapos, yung usual sa mga services ko din na binibigay is pag-advise din sa kanila and most common kapag open sila sa spirituality, inaalam nila yung spirit guide nila kung anong type. Yan. Ano po yan? Ano po yung spirit guide po? Pwede po bang pa-explain? Yung sa spirit guide reading is ito yung aalamin natin kung ano yung spirit guide mo. Halimbawa, ancestral. Pag sinabing ancestral, ito yung mga kanununuan natin mula sa lineage natin, either sa father side or sa mother side. Pangalawa naman, yung mga elementals. No? So yung mga elementals, ito yung type of being na considered natin na diwata, engkanto, fairy,
engkantada, maligno, kapre, duwende. Kumbaga, may mga nariread din ako na yun din yung gumagambala sa kanila. Usually, hindi rin spirit guide. Kumbaga, as a psychic reading, nakikita ko yung gumagambala sa kanila na nakikisampa sa energy nila. And meron din na mga angels. Kapag yung isang tao paladasal siya, tapos meron siyang patron or patron ng isang anghel, doon nagkakaroon siya ng guide ng angels. And lastly, yung extraterrestrial or star seeds, no? So yung star seed na yon, ito din yung sa soul family nila before pa na incarnation nila sa earth na nagiging guidance sa kanila. Na kahit papaano makuha nila or maaalala nila yung memory during nung past life nila. Diyan po sa mga spirit guide po, ano po yung parang pinaka-extreme na nahanap niyo po dyan? Ang masasabi ko is yung mga tall whites. Hindi ko siya ma-distinguish kung anong klase siyang spirit guide. Pero usually, ang tall whites is siguro kasing taas ng lagpas ng poste. Tapos, mga naka-long white robe sila. Tapos, hindi mo nakikita yung mukha nila. Ang gagawin nila, bago mo basahin yung tao, meron silang shield. Kumbaga, yung ibibigay nilang information sa'yo is filtered na. Ganun yung masasabi kong mga malalakas, no? So, as a reader, hindi rin lahat kaya kong nababasa. Kumbaga, may mga filter pa rin na binibigay yung mga spirit guide na parang sort of limitation na ito lang yung dapat kong makuhang information or malaman. So, yun yung masasabi kong isa sa mga malalakas, no? Pero most commonly, kung sasabihin natin na extreme na nanggagambala, usual yung mga dark elements. Halimbawa, maligno, kapre, usually hindi naman talaga sila spirit guide. Nakatira sila sa mga puno na napupuntahan natin kasi usually ang mga spirit guide din, pwede rin silang na-acquire din natin sila sa mga places na napupuntahan natin. Halimbawa, sa mga sementeryo or either way sa mga bahay na may mga nakatirang elementong hindi nakikita. Kapag natitipuhan tayo or na-attract sila sa atin, sumasama sila sa atin without knowing na meron na pala tayong kasama or sumusunod sa atin. May mga ganun po ba kayong nabasa na may ganun po, yung mga maligno, may mga ganun? Meron din akong nabasa na simula pagkabata, wala pa yon. Ang nangyari sa kanya is parang nagkakagusto sa kanya. Tapos tuwing gabi nararamdaman niya na merong humihipo sa kanya. Usually sabi ko, mag-set ka ng boundaries na hindi ka, kumbaga, aabusuhin nila. Kasi meron din iba na yung entity na impacta. May nabasa rin ako na isang client na hindi siya nakakatulog kasi merong nakasampa sa kanya yung nakaganon na elements. Impacta yun. Tapos mukha siyang monster talaga. Tapos sumasama pagligo, pagtulog sa lahat ng oras. Tapos nararamdaman nila sa sarili nila na ginagapang sila. So, yung ginagapang in terms sa parang, alam mo yun, parang aanuhin na yung private part nila, parang hipuan or something gagalawin. So, as a reader, nagbibigay lang ako ng guide sa kanila na ganito, ganito, ganyan. Pero, hindi ako nagre-remove ng entity. Pag ganun po, kanino pinapa-remove po? Sa mga albularyo po ba yan? Usual sa mga manggagamot. Kasi hindi ako manggagamot. Pero ang naibibigay ko lang is yung information kung ano yung ginagawa. Nakapag-channel ako kung bakit ganito, bakit ganyan. Pero usually kasi kahit may mga ganun, mas maganda yung client pa rin mismo. Sila yung magsaset ng intention na umalis ka na, ganyan-ganyan. Or pwede silang mag-clearing ng salt bath yan. Para at least kahit papano, merong initial na protection sila as well as prayer talaga. Paano niyo po pala nakikita yun? Like through intuition lang ba or baraha po? Ang ginagawa ko, yung picture ng isang client, nag-send siya sa akin ng picture, online man yan or physical. Pag online, pipikit lang ako, tapos ito yung picture, hahawakan ko yung picture niya, tapos i-scan ko siya habang nakapikit ako. Tapos dahan-dahan, parang alam mo yung x-ray machine, ganyan, or parang CT scan, ginaganyan ko. Doon ko na nadedetect na merong iba sa kanya. So, usually kasi pag nagtataro reading ako, yun din yung ginagawa ko para confirmatory doon sa tanong ng client. Yan.
So usual lang, yung ginagawa ko, ang tawag doon is aura or psychic scanning. Paano po yun pag kunwari yung picture na sinend niya luma? Na Luma. noong time po na yun, wala pa kunwari yung Entity na entity. yun. Honestly, pag nagpaparead kasi ako, good question yan. Hinihingi ko talaga yung recent picture. Kasi usually kasi kapag sobrang tagal na ng picture or luma na siya, parang faded na yung energy. Parang wala ka nang mababasa, burado na. Kung meron man, konti lang or maliit lang. Kaya mas maganda pag may nagpaparead sa akin, ina-advise ko sila na mag-send sila ng picture nila, no filter, no makeup, para at least pag binasa ko, mabilis lang. Kasi kapag may filter yung itsura or fully makeup, medyo mahirap siyang basahin. Kumbaga medyo time-consuming tapos medyo energy draining siya. Usually kasi sa mga ganyan, nagsasabi ako ng abilities ng mga spirit guide. No? Halimbawa, yung spirit guide na ito, duwende, engkanto, or engkantada, nagbibigay sila ng protection, honestly, sa mga tao. May mga bababait po talaga na. Yes, merong mababait. Tapos yung iba, nagbibigay sila ng swerte sa buhay ng tao. So halimbawa, di ba pansin mo yung mga bahay na nag-aalay sila ng mga candies or atang sa isang lugar lang or altar nila, doon, nag-aalay sila sa mga nakatira sa bahay, especially yung mga elements, no. Yung mga elements is mga elemental, no. Sila yung mga nagbibigay protection sa mga tao, sa mga nakatira, and may mga part sila ng kapangyarihan. Halimbawa, tubig, hangin. Kumbaga sa mundo nila, may kapangyarihan ng tubig, hangin, apoy. Yung iba, light power, yung iba, dark power. Pero hindi ibig sabihin ng dark power, bad na. Depende pa rin kasi bawat mga spirit guide kasi may kanya-kanya silang ugali, may kanya-kanyang behavior, may kanya-kanya din silang mood. Kayo po ba, may spirit guide po ba kayo? Meron akong spirit guide. So, nalaman ko lang to nung meditation ko, nag-meditate ako sa simbahan. Yung spirit guide ko is duwende and engkanto, no? Engkantong lalaki. So, nung 2012, kada pagtulog ko, nakakapag-astral dreaming na ako. So, ibig sabihin ng astral dreaming, out of the body ako during sleep. Kapag may mga realms, dimension, or realities akong napupuntahan, at kapag alam nilang dehado ako, sila mismo yung nagpo-protect sa akin. Halimbawa, may mga na-encounter ako na bad entities or nakalaban doon sa certain places or realms na napuntahan ko. Sila yung nagkumakalaban or nagpo-protect sa akin para magising ako. Kasi once na hindi ako nagising, magiging bangungot siya. Or either, pag nakabalik ako, ibang spirito na yung nasa katawan ko. So, yun yung isa din sa mga kahalaga ng spirit guide. And ang spirit guide din, nagbibigay din sila ng wisdom and knowledge dun sa part na, halimbawa, yung mga engkanto at duwende, meron silang mga secret knowledge na pinapasa sa mga tao. Lalo especially kapag psychic ka or inborn na sa'yo or pinasa ng lahi mo. Ganun. Or salin lahi, ganyan. Marami po bang ganun yung parang nasa lahi nila yung ganun? Oo, usually kapag yung ibang nababasahan ko, nasa lineage na nila yung pagiging healer, manggagamot, psychic, manghuhula, mangkukulam, mambabarang, ganyan. Usually, yung mga spirit guide ng mga salin lahi pa, nung kanununuan pa nila, once na tinanggap mo yung tungkulin or pinasa sa'yo yung tungkulin, lahat ng kapangyarihan, sandata, spiritual, spirit guide, lahat, mamamana mo. Pero depende sa'yo kung tatanggapin mo or hindi. Kasi kahit sabihin mong may tungkulin sa'yo or wala, may free will pa rin kasi yung tao kung susunod siya or tataliwa siya dun sa tungkulin niya. Pero usually kasi, lahat ng salinlahi ng spirit guide, napapasa dun sa yung prime na recent na lahi. Kaya sobrang powerful kasi halos lahat na acquire na niya yung powers and yung spirit guide din. Move on naman po tayo sa spirit animal po.
Paano naman po yun? Sa spirit animal, connected din siya sa spirit guide, no? So, yung spirit guide, yung spirit animal is manifestation siya ng spirit guide natin and yung soul family natin, no? Halimbawa, yung binasahan ko last May to June, yung spirit animal niya is tadpole, yung parang sa palaka, yun. Tapos nakapulupot yun sa katawan niya and water element. Kasi ang in-acquire niyang read sa akin, soul blueprint reading tsaka spirit guide, doon ko nakita yung spirit animal niya na tadpole. Sabi ko, etong tadpole na to is water element siya, nagiging protector siya, and sinabi rin niya sa akin na yung tadpole na yon is galing pa sa lahi. Ay kumbaga, galing pa sa kanununuan niya, yung spirit animal na yon. And usually kasi, ang spirit animal is nagiging protection din natin siya. Lahat po ng tao meron pong ganun. Usual meron, oo. Masasabi ko, mostly sa mga binabasahan ko, meron. Kasi yung iba meron polar bear, yung iba snake, yung iba deer. Ginagamitan niyo po ba ng card yun or hindi? Hindi ko siya ginagamitan ng card. Yung ginagamit ko pag nagre-read ako ng spirit animal, picture lang ng tao. Tapos, papasokin ko na yung energy niya, yung memory niya. Pero syempre, bago ko gawin yun, meron akong permission na parang opening prayer, ganyan, na wala kong intention na masama. Para yung information na gustong malaman ni client, makukuha ko. Yan. Tapos may nakikita na ako sa vision ko na ganyan, tapos gumagalaw siya usual. Ito, ginagamit ko to sa soul blueprint reading. Ayan. Pero para-paras to na tarot card, no? Kumbaga, tapos ito, oracle card or guidance card, yung claw cards. Ayan. And itong shadow skip na card is ginagamit ko siya for spirit guide, no. So, pag niread ko sila, scan, ginagamit ko yung tarot card, bumubunot ako kung ano yung message ng spirit guide nila or yung soul origin nila, kung ano yung message. Kumbaga, pansin nyo, iba-iba sila kasi ayokong mag-mix yung energy. Kumbaga, ito lang to sa read na to. Para sa read lang to ng soul origin. Yun na yun. Ito na yun. Yan. Nabanggit niyo po yung soul blueprint po. Ano po yun? Yung soul blueprint reading or yung soul origin reading, ito yung reading na ginagawa ko para alamin yung pinagmulan ng soul natin. 'Di ba, ang tao, marami siyang incarnation. So, more than thousands na dahil nagre-reincarnate. Pero yung reading na ginagawa ko is separate siya sa mortal life. Kumbaga, yung buhay natin bago pa tayo naging tao. Aalamin ko doon yung pinagmulan ng soul natin. So, sa soul blueprint reading, halimbawa, meron tayong tinatawag na soul fragments. Yung soul fragments na yon, halimbawa, sa bola or babasagin, pag nabasag siya, may mga piraso. Bawat piraso nun, merong soul memory ng entity or beings sa other universes or reality. Halimbawa, sa soul blueprint mo or origin mo, isa kang naga. So, yung mga naga, ito yung mga snake people. Yan. Meron yung iba, draconians. Yan. Pwede natin silang i-connect sa starseed. And yung mga white dracos plus yung mga element na kagaya ng tubig, hangin, yung iba, nabasa ko rin sa iba na part sila ng element, kahoy. Kumbaga, humanoid yung itsura nila, pero yung katawan or physical aspect is may mga ugat. Pag sa water element naman, usually yung mga shokoy, mermaid, ganyan, pwede natin silang i-connect sa lineage ng Lemuria or Atlantis. Yung mga dracos or yung mga draconian, merong mga dark, merong mga light. Yan. And sa soul origin reading or blueprint reading, dito natin malalaman yung karma ng isang tao. Halimbawa, yung isang nabasahan ko before na isa siyang rainbow alien, no? So,
alien talaga yung tsura niya, tapos luminous, kumbaga nagmumulticolor. And isa siya sa past life na nakasama siya sa may mga implants. Tapos nakita ko na merong pinasok doon sa alien na yon. And nagkaroon ng contraction. Tapos sinabi ko sa client, sabi ko, meron ka bang nararamdamang sakit na hanggang ngayon na-acquire pa rin? Sabi niya, oo, particularly dito sa may tiyan. So, usually, ang soul origin blueprint reading, nalalaman natin yung karma, yung mission ng isang tao. Kung ano ba, halimbawa, for the experience lang ba siya, may karma ba siya na kailangan niyang bayaran, doon din natin malalaman kung ano yung mga abilities, spiritual abilities na na-inherit niya during doon sa past life niya, before siya naging tao. Usually kasi ang lahat ng tao may aura. Yun yung masasagot ko. So, bawat aura may kanya-kanyang kulay and nag-iiba yung kulay depende sa mood ng isang tao. Pero lahat tayong mga tao, meron tayong primary color. Yun yung talagang kulay ng aura natin. Pag medyo darkish or gray yung aura mo, pwedeng galit ka, wala ka sa mood, or merong blockages sa chakra mo. Kasi lahat ng tao, meron silang chakra na tinatawag, 7 chakra, from lower to upper. So, as a psychic reader, pag nakita ko yung chakra nila, may spot ng gray or parang may pagka-black, doon ko nakikita yung possible na sakit ng isang tao. Halimbawa, sa babae, may spot, dark spot sa dito banda sa lower part niya. Sinasabi ko na potentially pwedeng nakakaramdam ka ng crampings or pagsakit ng puson mo, or either way, meron kang PCOS na tinatawag. Basta pag may dark spot ako nakita na medyo malapit doon sa chakra points ng isang tao, doon ko binibigay yung potential na ito yung nararamdaman niya. Tapos sinasabi ko rin halimbawa, high blood ka, diabetic, madalas yung pagsakit mo ng ulo, or either way, hindi ka pala inom ng tubig, nakikita ko rin. Yun yung isa sa mga ability ng psychic reading din. Na hindi ka naman doktor, pero parang nabibigay mo sila ng at least idea kung ano yung nararamdaman nila. Tapos ina-advise ko rin sila na magpa-check up. Pwede niyo po ba kami pakitaan lang po ng cards, kahit 1 or 2 lang po, kung ano po yung mga konting explanation lang po, ano po ba yung meaning ng So, as a tarot reader, itong card ng death card, yung masasabi ko na kinatatakutan mostly ng iba. Pero itong death card kasi, nagre-represent sa transformation ng isang tao. Halimbawa, end of cycle. Halimbawa, puro tayo sufferings sa buhay, ganyan. And ito yung sinasabi na end of cycle, new transformation, renewal. Parang kagaya sa picture, phoenix siya, rebirth, renewal, and positive card siya, depende sa take. Hindi ibig sabihin talaga death or kamatayan. Ibig sabihin, yun yung transformation sa energy mo or sa mga pangyayari sa buhay mo. Itong mga cards na to is as a psychic reading, ginagawa ko siyang supplementary. Ibig sabihin, support ko lang siya sa nabivision ko. Nakakatulong yung cards na to para makita ko yung pattern ng cycle base sa question nila. Halimbawa, may tanong na naglolo ko ba yung partner nila? Tapos, pwedeng lumabas yung past, present, and future. So, etong cards na to, etong card captor cards, eto card na The Return, ginagamit ko siya as oracle or guidance card, So, sinasabi ko dito sa client, kapag nabunot ko ito, there's a possibility na pwede mo pang balikan yung mga bagay na gusto mo pang balikan as represented ng The Return. Ito. Kumbaga may chances pa, wag mo nang udlutin pa. Kumbaga gawin mo na and wag mong sayangin yung pag-asa na binibigay sa iyo. Ganun ko siya explain. Itong oracle cards is guidance card. Halimbawa, support lang sila kapag nalilito sila or kailangan nila ng advice. Bali, mga gaano po kayo kadalas nagre-reading yan? Kada buwan po, gano'n?
Araw-araw ako nagre-read kasi ito na yung ano ko, bread and butter. Kadalasan po saan po? Kasi kanina po na-mention yung online po, no? Nag-face-to-face din po ba? Yes. Sorry. Nagpe-face-to-face din ako. Depende kapag yung client gusto nilang magpabook ng personal reading sa akin. Eh po, mga magkano po ba yan pagka nagpapabasa? Usually, ang singil ko kasi 1.5, no? Pero meron silang 7 question randomly sa mga tanong. Plus, kasama ng scanning yun. I-scan ko yung physical body nila kung meron akong natatap na any warning or health issue sa kanila. Sa mga binabasahan po ninyo, meron na po ba kayong nabasa na kakaiba na yung naramdaman ko dito sa taong to? Ganun? Negative or positive? Pwede pong both. Okay. So, sa ano tayo? Negative. So, as a psychic reader, no, na pag automatic nakikita ko yung aura ng isang tao. Halimbawa na lang, share ko sa inyo na meron ako natenan na event within sa Quezon City. And nakita ko yung facilitator na iba na yung aura niya. Ibig sabihin nun, iba na yung nakasampa sa physical body niya. Kumbaga, yung soul niya, originally, wala na sa katawan niya. And nakita ko na Deadly Hollow or kagaya ng Dementor sa Harry Potter and mix ng vampire yung nasa katawan na niya. Kumbaga yung kaharap namin, ito yung tao na to nakilala namin. Pero deep within, iba na yung nasa katawan niya. And the vibes ko na medyo magnetic na parang nangihigop yung aura niya. Plus yung mga kasama niya, na feel ko na somehow related sa mga vampires energy na naging victim din, or hindi naman victim, pero naging prone din yung isang kasama ko na nakita ko during event na merong tube sa neck niya, merong nakatarak sa sa leeg mo. Ano po ba to? Kita yan ng normal na tao? O Hindi siya nakikita ng normal na tao. Parang glimpse lang siya, siguro mga segundo, automatic. Tapos, tinanong ko siya, kamusta na yung nararamdaman mo? Nakakaramdam siya ng pagkahilo or parang pagod na pagod. Kahit buo yung tulog niya 8 hours, lupay-pay pa rin siya. Tapos parang pag dun siya lagi, sumasakit yung ulo niya or nadidrain siya. One of the sign yon na merong vampire energy na naka-attach sa atin, na naging prone tayo for psychic attack. And usually kasi yung mga nagbabago yung aura, halimbawa yung mga demons, na demonic aura, nakukuha nila yan sa certain practices nila ng dark arts or demonology or ibang practices ng dark arts. Doon nangyayari yung soul overtake kapag sobra nilang naging patron yung certain deity or certain na pinapractice nila. And during that event, nakita ko din sa book na nahawakan ko, sabi ko, di ko nababanggitin yung pangalan kasi medyo sensitive eh. Yung sabi ko, ito po yung book na to, buhay po siya. Nakita ko na yung sa book na yon, umaalingasaw yung dark aura. Tapos paghawak ko, sabi ko, buhay po yung mga nandito, mga demons na utusan niyo po. Sabi niya, tama ka. Tapos meron din akong na-encounter na isa sa mga kasama ko na first time ko lang siya na-meet, hindi ko siya kilala. Naamoy ko yung aura niya, naamoy mabaho, na galing sa hukay, na amoy agnas, na amoy nabubulok. Tapos, pagkakita ko sa kanya, nakita ko yung chakra niya dito, open yung portal. Ibig sabihin ng open yung portal, may tendency na pasukan ng ibang hindi natin nakikita. And sa part niya, naramdaman ko na meron pa siyang mga kasama na siguro lagpas 20. And yung time na yon, sinabi ko sa isang kasama ko na nakilala niya, sabi ko, ganito yung nakikita ko. Sabi niya, tama ka, kasi yung practice niya, demon. Tapos, naging alarming lang kasi may chances pa na pwedeng maisalba pa yung soul niya. Kasi once na nagkaroon ng soul overtake sa kanya, mawawalan siya ng power sa mismong physical body niya. Ibig sabihin, yung mas may control yung mga entities, demonic, na pinapractice niya. And magbabago yung behavior niya,
ugali and yung pakikisalamuhan niya sa tao, and meron siyang uncontrollable na hatred rooted sa aspect na kailangan niyang i-heal. Kasi most commonly, kapag mga demonic ganyan, meron tayong aspect na kailangan i-heal natin. Halimbawa, childhood trauma. Kapag hindi natin hinil yun, tapos nag-bypass kagad tayo sa power, doon tayo nag-overtake. Lalo kapag sobra yung hatred or yung galit natin, hindi tayo marunong mag-move forward sa buhay at puro tayo hinanakit. Doon nagiging mas prone. Tapos pag pinapractice pa natin yung certain dark arts or demons or anything related sa dark arts po. Ano pong ginawa niya dun sa mga demons? Parang pinaalis niya? Honestly, hindi ako nagka-cast for para paalisin yun. Pero nag-ground lang ako sa sarili ko na walang makapasok na negative energies or entities sa akin. Kasi sa part nila, honestly, kahit ilang beses pang i-cast out yon ng kahit na sinong healer, as long as hinohold niya pa rin yon, hindi sila gagaling, hindi bibitaw sa kanila yon. And hindi basta-bastang magkakaroon or hindi basta-bastang mabibitaw yon. Kasi merong spiritual na ceremonial magic na ginawa. Kumbaga sa spiritual realm, pwedeng sa panaginip nila, may pinakain, may binigay, may inabot. Doon pa lang, nagkakaroon sila ng contract. Doon sa mga entities na yon. So, ang may bibigay ko lang na warning sa inyo, sa lahat ng mga practitioner, no? Pero bibigyan lang ako ng disclaimer na hindi lahat ng itim masama, hindi lahat ng puti mabuti. No? So, sa lahat ng mga aspiring na spiritual or sa lahat ng tao, parang huwag tayong makrave sa power kasi yung power is greater responsibility, di ba? And lagi lang tayong mag-ground sa sarili natin para alam natin yung pinapractice natin. And mag-ingat tayo kasi hindi lahat ng kaharap natin tao talaga. Yung iba na yung nakasampa doon. Yung iba, pwede tayong magkaroon ng psychic attack na hindi natin aware. And yun lang, control tayo. Lagi nating tatandaan, kung nagpa-practice man tayo ng dark arts or whatever, isipin natin or tandaan natin na tayo ang mas may control ng physical na katawan natin. Astral body, tayo ang may control. Kasi once na nagpa-overtake tayo, once na nagkaroon ng contract or agreement, doon na nagkakaroon ng soul overtake. Yung soul mo mapupunta na sa pinaka-lower realm kung pinapractice mo demons or anything. Moving on po, no? Kung sa paranormal naman po, ano po yung mga experiences po ninyo dyan? Na pwede niyo makwento? Honestly, ang na-experience ko ng mga bata-bata ako, yung babaeng sa CR. Nangyari yon sa lumang simbahan sa Laguna, sa Cabuyao sa Laguna. Umattend ako ng Crucilio. Crucilio, yun yung Christian event. Tapos halos magdamag kaming nagdadasal. Doon ko rin na-realize na open na yung third eye ko. Kumbaga, paglabas ko ng CR, pinto, kahit nasa likod yung multo or yung spirit na yon, nakita ko pa siya. Nakita ko na babae siya na nakaputi and siya. Tapos paglingon ko sa likod ko, nawala na. Sa simbahan yon. And meron din sa hospital, na-hospital ako, na-admit ako nun before. Nakita ko yung nakabarong, tapos babae na parang naka-first communion, tapos isang matanda na papalapit sila dun sa akin. Tapos yung lapat ng mga paa nila, parang hanggang tuhod, may pagitan na uwang. Kumbaga nakaangat sila sa sahig. Tapos kung titignan mo yung mukha nila, blurry. Kumbaga, human form, may damit, ganyan, pero burado yung mukha nila. Tapos, meron din sa school na dating pinagtatrabahuhan ko, dyan sa may Antipolo, may naglalakad sa hallway and nangangatok na ganyan. Kasi sa register ako pumapasok doon. Tapos, pag trip nila, nangangatok. Tapos pag natutulog naman ako dun sa office, pag break ko, sasampal nila ako, tapos gigisingin nila ako. Tapos meron din na pag nade-distract sila, parang nagdadabog sila or parang meron nagbabagsak ng gamit. So usually kasi ang mga multo or mga elements, medyo territorial sila. Kumbaga meron silang space or boundaries na eto, dito kami, ganyan. Kailangan respetuhin nyo yung certain places namin.
Masasabi niyo po ba na sa ngayon dahil nga po pinractice niyo na po yung pagiging psychic po, no? At syempre marami na rin po kayong experiences sa paranormal. Masasabi niyo po ba na sanay na po kayo sa mga ganyang klaseng occurrences ngayon o hanggang ngayon parang nagugulat pa rin po kayo pag nakakita kayo? Honestly, nakakaramdam ako ng gulat pero hindi na pagkatakot. Kasi nung mga bata-bata pa ako, natatakot ako, nagugulat ako. Pero ngayon, hindi na. Pinagpipray ko na lang sila na maka-ascend sila. Kasi usually, yung mga kaluluwa, imprint sila ng energy ng namatay sila. Or either way, meron silang hinohold sa past nila na hindi sila makamove forward. So usually, pag may mga haunted spirits, pinagpipray ko sila na maka-ascend sila or magkaroon ng transition sa soul nila para makatawid sila or magkaroon ng kapayapaan dun sa next life nila. Ano po yung advice niyo sa mga tao na gustong pasukin yung ganyang klaseng mundo po? So, sa mga tao na gustong pasukin yung ganito, honestly, hindi siya biro. And kailangan mong protektahan yung sarili mo kasi hindi lahat na nagtuturo sa'yo mabuti. Pwede yung iba mag-cause sila ng psychic attack sa'yo or hihigupan ka nila ng swerte sa buhay. May mga ganon. So, pipiliin mo yung magiging guru mo. Pipiliin mo din yung mga practices na inaaral mo. At syempre, wag kang mawawalan ng paniniwala sa sinasabi nilang Diyos. No? Kahit ano man yung religion mo, maniwala ka na meron pa rin kabutihan. And iwas ka na lang pag alam mong negative. Pag hindi na vibe sa'yo, bitawan mo na. Huwag ka nang masyadong attached. Kasi ikaw mismo sa practitioner, mapipil mo na may something fishy or kakaiba na sa sarili mo. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!